sabihin yan, malapit na naman ang Pasko. Kaya nako, batiin na natin ang ating mga katabi ng Merry Christmas! Oh, diba? Sabihin mo, Merry Christmas, kapatid! Oh, diba? Ang saya-saya lang. At para mas masaya, aba, eto, unahin na natin ang mga comments ng ating mga ka-fan page sa Facebook. Eto, galing kay Archie Hementisa Abuhon mula sa Oroqueta City, Misamis Occidental. Sabi niya, sana ay makarating po kayo dito at kami naman, mga taga Mindanao, ang mabigyan ng payo ng ating trio taga-payo. At para makaboto kami sa pula o sa puti, kasama si Hans. At makausap naman namin ng personal, si Chang Ami na napakaganda. Uy, salamat at fashionista manamit. Tama po na ang mga problema ay hindi dapat tinatakasan, dapat harapin at dapat pinag-uusapan kasama ang face-to-face. Congrats po. God bless sa inyong show. We love it talaga. Thank you, Archie. At syempre, ako pa rin po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami na laging nagsasabing, kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At syempre, kasama rin natin magiging Santa Claus ng face-to-face. This year, walang iba, kundi ang nakakaluwag, ang sobrang swerte at sobrang loving and giving, kahit hindi Pasko, na si Hans Mordel. Ho, ho, ho! Malapit na talaga ang Pasko. Kaya naman, Chang, sana yung mga nag-aaway dyan, abay, huy, medyo bawas-bawas na. Mabuti na lang, naku, may tatlo tayong kasama na tumutulong sa mga nag-aaway, hindi ba? Eto na po sila at inyo nang makikilala ang atin pong legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ating namang family counselor, Dr. Camille Garcia. At syempre pa, hindi mawawala ang ating spiritual advisor, Father Sunny Merida. Mga kapatid, ang ating trio tagapayo. Naku, di ba? Parang sila rin ang tatlong haring mago. Yun nga lang, yung isa na iba, may reyna. At siyang, may nabalitaan ako, meron daw isang lola na pilit na binabawi ang apo niya. Bakit? Nasaan ba yung bata? Oo nga, Hans, at ang dahilan naman, nalaman daw niyang ang bata ay pinangbayad ng utang na loob ng kanyang anak sa kanyang kapatid. Oh no, oh why? What happened, Nay? Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Para mabuo ang pamilya, dapat may mama, may papa, at higit sa lahat, may baby. Pero paano kung ang mag-asawa hindi nabiyayaan ng anak? Iniwanan siya ng tiyahin niya, kaya nagkaroon na talaga sila ng oras. Nagalit ako dahil naturingan siyang kapatid, bakit pinagkalulong na ang sarili niyang pamangkin. Mahal na mahal ko yung nag-iisa kong anak. Iusap yung asawa kung pwede siya mag-anak sa iba. Naisip po kaagad baka pag nag-anak siya sa iba, iwanan niya ako. Siguro po siguro sa pagmamahal ko sa asawa. Naisip ko yun. Ang dami naman babae, bakit doon pa sa sarili mong pamangkin? Hindi ko naisip, hindi pala ganun kadali. Yan ang aalamin natin kasama si Pambansang Kapitana Chang Ami. Sa loob ng 18 years na kasal nila ng kanyang asawa ay hindi po siya nabiyayaan ng sariling anak. Kaya raw ang ginawa niya ay kinausap pa ang kanyang pamangkin na magbuntis sa kanyang asawa. Bakit nga ba ganon ang nangyari? Narito po si Miriam Sakes. Pasok! Magandang umaga sa'yo, Ate Miriam. Magandang umaga rin po. Pakikwento mo nga sa akin, papaanong nangyaring napapayag mo ang iyong pamangkin na siya ang magdala ng, o siya ang magbuntis para sa iyo at sa asawa mo? Dahil po ganito po kasi, sa pagmamahal ko po talaga sa asawa ko, ginawa ko po ang lahat. Parang kasi yung asawa ko, humiling talaga siya ng anak. Kahit sino man pong tao, kung mahal mo ang isang tao,
Gawin mo ang lahat. Totoo yan. Naiintindihan kita, Ate Miriam. At para sa isang babae, yung pagkakaroon ng isang anak, yun yung parang pagpapakita mo sa iyong asawa na talagang mahal na mahal mo siya. Opo. Ilang taon na kayong kasal no nung nalaman mo na may problema? Bali, 4 na taon po. Nagpatingin kayo sa Oh. doktor. Anong sabi? Ako daw po ang may diferensya. Hindi daw po ako magkaanak. Noong mga 2007, hindi ko magkamali. Nahiling na naman uli yung asawa ko. Ayaw ko nga po. Kasi sabi na mag-anak daw siya sa ibang babae. Nagsabi na siya ng gano'n? Opo. Anong naramdaman mo nung Masakit sinabi niya po. yun? Ayaw ko po eh. Inong time na yun, nandun na yung pamangking ko. Bigla lang po naisip ko Na siya na lang. na siya na lang. Hindi ba ninyo naisip o napag-usapan na mag-adapt na lang ng ibang bata? Ayaw ko po eh. Ayaw ninyong mag-asawa. Ako, kumbaga ako ang ayaw ko kasi naisip ko. Bakit? Naisip ko, gusto ko kadugo ko. Oo. Kasi talagang ibubus ko sa bata nga mahal. Na mahal kong magkaroon sila ng So anak. ayaw ninyong mag-ampon talaga? Oo, ayaw ko. Okay, so paano mo kinausap, una muna, yung pamangkin mo? Ilang taon siya noon? Paano mo pinaliwanag? Na, sinabihan ko siya. Anong pangalan ng pamangkin mo Si nito? Judith. Judith. Ilang taon si Judith noon? Bali mag-17 na. Ay, 18. 18. Okay, parang napakabata pa rin noon. Kinausap ko. Oo. Dit, baka pwede naman yung asawa ko magkaroon tayo ng anak. Kasi gustong-gusto ko talaga ng asawa ko. At saka ako gustong-gusto ko talaga magkaroon kami ng anak. Nung una, ayaw talaga niya. At saka yung asawa ko, kinausap ko. Ayaw rin niya kasi pangit daw. Pamangkin ko. Mga ilang nagdaan na naman ang buwan. Ano po yun. Sabi na naman ang asawa ko, sige na, payag ka na lang. Doon niya sa... Kay Judith daw. Hindi, sa iba. Sabi ko, Sa iba. Sabi ko, sige, ikaw na lang kasi ang pumayag na doon na lang sa pamangkin ko, kausapin natin uli. So ikaw ang nagpilit sa Oo, kanya na doon na ako. lang kay Judith? Bakit? Yung po ang ano ko, kasi pag sa ibang babae, baka naman pag nagkaroon sila ng anak, kumbaga malimutan na ako ng asawa ko. So natakot ka na Oo, baka natakot iwan ako. ka. Paano yan? Pamangkin mo, kasama niyo ba silang nakatira sa isang bahay? Ngayon din. Dati. Dati, kasama kami. Oo. Tapos nung nagbuntis na nga po siya, nung nalaman dito ang tuwa ko, So paano nangyari yung hindi dapat mangyari? Isang beses? Dalawang beses? bali, maraming beses po eh. Okay. So doon lang din kung saan kayo nakatira? Oo, doon. So, nung unang ginawa nila, umalis ako, Oo. hindi ko kaya. Siyempre naman, Ate Miriam, napakasakit nun. Bumalik ka matapos ang ilang araw? Mga 2 araw. Oo. Ayun. So, nung nagawa na at nalaman yung buntis na si Judith, anong naging kasunduan? Hindi gumawa kami ng kasulatan kasi pumayag naman siya Anong nakalagay sa kasulatan? na pagkatapos niya nga mag-anak, pumayag siya nga hindi, na magkaroon siya nga ng anak dun sa asawa ko. Oo. Tapos, pagkatapos niya anak, kukunin namin yung bata. Ayun. Nakalagay ba doon kung may karapatan pa siya, may pwede pa niyang makita, makasama, mayaka, paano? Di yung nang ibigay niya sa amin, Oo. kami nang may karapatan doon sa bata. Okay. Ayun. Binayaran niyo ba si Judith? Hindi po. Wala kayong ibinigay sa kanya kahit ano. Anong reaksyon ng kanyang mga magulang na kapatid mo? Sino? Ang nanay ba niya o ang tatay niya? Nanay. Nanay ni Judith. Anong reaksyon? Bali, ganito po, naitago po namin yun. Kasi Oh. nung nagbuntis siya, itinago namin yung pamangkin ko dahil naisip ko kaagad, natakot ako doon sa ate ko. Oo. Kasi nga, buntis na nga po. Di, itinago namin siya. Saka lang siya lumitaw nung Nanganak na. anak na. Ganon mo talaga kamahal ang iyong asawa na tiniis mo yan, Miriam? O, mahal na mahal ko po talaga siya. Kaya nga po kahit sa sarili kong dugo na gawa ko, Mga kasawsawan, nagulat daw siya nang malaman ang nangyari sa anak niya. Wala siyang kamalay-malay na siya pala ay may apo na. Narito po ang kanyang ina at kapatid naman ni Ate Miriam na si Estrella Servito. Pasok!
Sandali lamang po. Bakit sa pamangkin mo pa? Sandali lamang po, Aling Estrella. Aling Estrella, sino po ang mas matanda sa inyo? Ako po. Paano po ninyo nalaman at kailan po ninyo nalaman Nitong, na nagkaanak si Judith? nitong 2010 lang po. Paano po niyo nalaman? Sa isang kumari ko po na nagkwento sa akin na nabuntis daw yung anak ko. Pero maraming beses niya binabalita sa akin. Hindi ko naman po pinapansin kasi malaking tiwala ko sa kapatid ko. Hindi ko alam na ganyan pala siya. Mga kapatid, sandali lamang po. Nagkaharap na ang tiya at ang nanay ng babaeng baby maker. Sa pagbabalik po natin, malalaman natin kung paano at nalaman ni Aling Estrella ang mga pangyayari. Dito lamang po sa Face to Face. Ang kaso lang po, parang nagsilos po ako. Kasi parang ano na nga yung bata sa kanya at saka para yung asawa ko, parang na rin may gusto sa kanya. Kasalanan mo yan! Kasalanan mo yan! Pinagkano ng mo ang pamangkin mo! At